Maraming lugar sa ating planeta ang kakilakilabot dahil sa geology o dahil mismo sa kalikasan, mga lugar na napakahirap tirhan ng anumang uri ng buhay. Pero marami rin ang ibang lugar na sinira mismo ng tao. Mga dating magaganda at maaring tirhan ng tao ngunit dahil sa kawalang alam, kapabayaan o sadyang pagpapabaya, tuluyan silang sinira at naging mga lugar na nakalalason at halos wala ng buhay. Ito ang 15 sa mga lugar na tuluyang sinira ng sangkatauhan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, Centralia. Magsisimula tayo sa North America, particular sa Pennsylvania, United States. Sa ilalim ng mga sementadong kalsada ng dating komunidad ng mga minero, may isang impyernong patuloy na nasusunog ng tahimik. Ang dating masiglang pamayanan na itinayo dahil sa industriya ng carbon ay isa na ngayong ghost town na nababalot ng nakalalasong usok. Nagsimula ang problema sa Centralia noong May 1962 nang ang pagsusunog ng basura sa isang municipal landfill ay aksidenteng nagpasiklab ng apoy sa ilalim ng lupa. Hindi agad naunawaan ng mga awtoridad kung gaano kalaki ang magiging sakuna. Kaya kumalat ang apoy sa mga masasalimuot na lagusan sa ilalim ng mga bahay at kalsada. Kasabay nito, nalason ang hangin dahil sa mapanganib na pagtagas ng carbon monoxide. Hanggang ngayon, patuloy na umaalab ang ilalim ng lupa. Umaakyat ang singaw mula sa malalaking bitak sa lupa habang ang basag-basag na aspalto ay patuloy na nagbabanta sa iilang residente na nananatili pa rin. Sinubukan ng pamahalaan na sirain ang mga dating pasyalan sa lugar upang maiwasan ang pagkalason mula sa mga nakalalasong gas. At ayon sa mga pagtataya ng mga geologist, may sapat pang material sa ilalim ng lupa para magpatuloy ang apoy ng hanggang 200 taon. Ginawa nitong isang bayan ang Centralia na tila isinumpang patuloy na lamunin ng apoy sa paglipas ng mga siglo. Number 14, Lake Gayamana. Tumawid tayo sa Atlantic at magtungo sa kabundukan ng Apuseni sa Romania. Dito matatagpuan ang isang lambak na halos tuluyang natabunan ng isang lawa ng industrial na lason. Hindi natural ang lawa na ito. Isa itong artipisyal na deposito na nabuo dahil sa pagmimina ng tanso, isang napakalaking masa ng pula at kulay abong putik na bumalot sa dating lupain. Noong panahon ng diktadurya ni Ceausescu, sadyang isinakripisyo ng rehimen ang dating maunlad na nayon. Napilitang lumikas ang humigit kumulang 400 residente nang magsimulang bumuhos ang milyon-milyong toneladang nakalalasong mining waste papunta sa kanilang mga bukirin at mga bahay. Mula sa dating masiglang komunidad, halos ang tuktok na lamang ng simbahan ang makikita ngayon. Patuloy na nilalamon ng lason ang kapaligiran habang lumalaki ang lugar bawat taon dahil patuloy pa ring itinatapon ng minahan ang mga basura nito. Sa huli, tila naging mas mahalaga ang pera kaysa sa mga ektaryang lupang dating maaaring tirhan. At naiwan ang lugar na ito bilang isang nakalalasong lawa na maaaring manatiling ganoon magpakailanman. Number 13, Tilafushi. Ngayon naman, magtungo tayo sa Indian Ocean sa malaparaisong kapuluan ng Maldives, sa likod ng mga mamahaling hotel na nakatanaw sa dagat at sa mapuputing dalampasigan may isang malaking lihim na pilit itinago ng pamahalaan, isang matinding suliraning pangkapaligiran, isa itong artipisyal na isla na halos gawa sa basura ang naging tapunan ng basura mula sa industriya ng turismo at labis na pagkonsumo sa bansa. Noong unang bahagi ng 1990, nagpasya ang mga awtoridad na gamitin ang isang dating malinis na coral reef bilang tapunan ng libu-libong toneladang basura araw-araw. Hindi nagtagal, napakalaki ng naipong plastik, baterya at nabubulok na basura. Lumawak ng lumawak ang isla na umabot pa sa tinatayang 1 kilometro kwadrado. Habang sinisira nito ang mga korales, pinaparumi ang tubig dagat at nilalason ang mga hayop sa paligid. Sa kasalukuyan, daan-daang migranteng manggagawa ang nakatira sa lugar na ito habang araw-araw nilang nilalanghap ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na basura. Ang polusyon ay naglalabas din ng mabibigat na metal na direktang napupunta sa mga agos ng karagatan na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga hayop at ecosystem sa lugar. Sa ganitong paraan, isang bahagi ng paraiso ng Maldives ang isinakripisyo upang suportahan ang industriya ng turismo. Number 12, La Oroya. Dumating tayo sa South America, partikular sa malamig at matatarik na kabundukan ng Andes sa Peru. Sa gitna ng bulubunduking lugar na ito, matatagpuan ang isang napakalaking metallurgical complex
na ginawa ang dating malinaw na kalangitan na parang makapal na ulap ng mabibigat na metal. Ang dating luntiang kapaligiran ay unti-unting nasira at natuyo dahil sa acid rain. Sa loob ng halos isang siglo, pinoproseso rito ang lead, tanso, at iba pang metal ng walang sapat na mahigpit na regulasyon sa kapaligiran. Ang kapalit ng pag-unlad ng ekonomiya ay binayaran ng kalusugan ng mga taong nakatira rito. Ilang henerasyon ng mga bata ang lumaki na may mataas na antas ng lead sa kanilang dugo na umaabot sa 3 beses ng itinuturing na ligtas para sa katawan ng tao. Bagamat isinara at isinailalim sa regulasyon ang complex, huli na ang lahat. Ang mga nakalalasong kemikal ay nakabaon na sa mga kalsada, sa lupa, at maging sa katawan at nervous system ng mga residente. Ang mga problemang neurological at malalang sakit sa paghinga ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang pinsala sa kapaligiran ay halos hindi na maibabalik, habang ang yaman na kinuha mula sa lugar na ito ay hindi naman lubos na nakita sa buhay ng mga residente. Number 11. Agbogbloshie. Ang susunod nating destinasyon ay nasa West Africa, sa labas ng kabisera ng Ghana. Sa tabi ng Odaw River, matatagpuan ang isang tanawing parang mula sa isang post-apocalyptic na pelikula. Tinawag pa nga itong Sodom and Gomorrah. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamapanganib na tambakan ng electronic waste sa mundo. Dito napupunta ang napakaraming basurang elektroniko mula sa mayayamang bansa sa kanluran. Milyon-milyong computer, cellphone at mga lumang appliances ang ipinapadala rito kung minsan ay ilegal at itinatago sa ilalim ng dahilan na mga donasyon lamang. Sa loob ng maraming taon, libo-libong kabataang walang tirahan ang napilitang gawing hanap buhay ang pagbabaklas ng mga lumang device upang mabuhay. At ginagawa nila ito ng halos walang protective equipment. Para makakuha lamang ng ilang gramo ng tanso, sinusunog ng mga manggagawa ang napakaraming cable sa open air. Naglalabas ito ng makapal na usok na maaaring maglaman ng mercury, dioxins, at iba pang mapanganib na chemical. Araw-araw, ilang tao ang patuloy na nagtatrabaho at humihinga sa ganitong usok, at hindi lamang tao ang nakakaranas ng epekto nito. Pati ang mismong lupa ay nagdurusa, halos wala nang tumutubong halaman sa ilang bahagi ng lugar. Ang lupa at mga groundwater source ay kontaminado ng mga nakalalasong kemikal na maaaring manatili sa kapaligiran sa napakahabang panahon. Number 10. Vieques Island. Tumalon naman tayo papunta sa puso ng Caribbean, sa maaraw na baybayin ng Puerto Rico. Dito matatagpuan ang paraisong isla ng Vieques. Ngunit kahit ang luntiang tropical landscape at napakayamang biodiversity nito ay hindi nakaligtas sa military activity. Kinuha ng United States Navy ang malaking bahagi ng teritoryo ng isla upang gamitin bilang shooting range at lugar para sa mga military exercises. Sa loob ng maraming dekada, walang tigil na binomba ng militar ang ilang bahagi ng isla bilang bahagi ng kanilang mga pagsasanay. Gumamit sila ng iba't ibang uri ng pampasabog, kabilang ang mga experimental weapons, napalm at depleted uranium. Samantala, ang mga lokal na komunidad ay napilitang manirahan sa maliit na bahagi lamang ng kanilang dating teritoryo. Araw-araw nilang tiniis ang ingay ng artillery, mga pagsabog at mga ulap ng alikabok na maaaring magdala ng mapanganib na materyales. Noong 2003, tuluyang umalis ang Navy sa isla. Ngunit iniwan nito ang Vieques na puno ng mga hindi sumabog na bala at iba pang ordnance, habang ang groundwater ay nanatiling kontaminado ng mabibigat na metal. Nakaharap din ang mga residente sa mga ulat ng mataas na bilang ng kanser kumpara sa pambansang average. Isang paraisong isla, ngunit puno ng bakas ng mga pagsabog na ginamit bilang lugar ng mga pagsasanay militar at iniwan upang harapin ang mga epekto nito sa paglipas ng panahon. Number 9. Dzerzhinsk. Ngayon naman, tutungo tayo sa Eastern Europe, papasok sa puso ng industrial na bahagi ng Russia. Ang lungsod na ito ay naging sentro ng paggawa ng mga nakamamatay na kemikal noong Cold War, kung saan matatagpuan ang napakalaking complex ng mga lihim na pabrika na nakatuon sa paggawa ng ilan sa mga pinakamapanganib na sandata sa mundo. Sa likod ng mahigpit na seguridad, gumawa ang mga Soviet engineer ng daan-daang libong toneladang mustard gas, sarin at phosgene. Ngunit hindi kailanman nagtayo ang estado ng sapat na sistema para ligtas na itapon ang mga kemikal na ito. Sa halip, tinatayang 300,000 na toneladang chemical waste ang itinapon diretso sa lupa at sa mga kanal na kalaunan ay kumontamina sa mga lokal na groundwater source. Ang resulta ay isang teritoryong lubhang nasira kung saan ang tubig sa ilalim ng lupa ay puno ng mapanganib na kemikal
habang ang putik na kulay puti ay maaaring makapaso sa balat. Bumagsak ng malaki ang life expectancy ng mga residente na naiulat na umabot sa wala pang 45 taon. Sa kabila ng mga pagtatangka ng pamahalaan ng Rusya na mabawasan ang pinsala, mayroon pa ring mga lubak at lugar na lubhang nakalalason kung saan may mga ilegal na pagtatapon ng basura sa ilalim ng lupa. Number 8. Bento Rodriguez. Bumalik tayo sa South America at magtungo sa estado ng Minas Gerais sa Brazil, isang lugar na kilala sa industriya ng pagmimina. Ang dating magandang makasaysayang pamayanang kolonyal na itinatag noong ika-17 siglo ay isa na ngayong malawak na lupain na natabunan ng putik matapos ang isang malagim na sakuna. Noong Nobyembre 5, 2015, bumigay ang malaking dam ng mining company na Samarco dahil sa mga seryosong problema sa estruktura. Humigit kumulang 50 million cubic meters ng mining waste ang rumagasa at tinabunan ang mga bahay at simbahan sa ilalim ng makapal na putik. Ngunit hindi doon natapos ang sakuna. Kumalat ang nakalalasong putik ng daan-daang kilometro, sinira ang mga hayop at ecosystem sa Rio 12 hanggang sa tuluyang makarating at makontamina ang Atlantic Ocean. Ngayon, ang lugar ay parang isang malawak na sementeryo ng mga guho na nababalot ng putik na may mabibigat na metal. Isa itong uri ng nakalalasong material na napakahirap alisin at nag-iwan ng pangmatagalang kontaminasyon sa kapaligiran, lupa at tubig. Sa halip na ganap na maibalik ang dating kalagayan ng lugar, nanatili itong simbolo ng isang sakunang iniugnay sa mga pagkukulang at problema sa industriya ng pagmimina. Number 7. Wittenoom. Ngayon naman, magtungo tayo sa isa sa mga liblib na bahagi ng Oceania sa tuyot at mapulang Western Australia. Dito matatagpuan ang Wittenoom, isang dating mining town na tuluyang isinara ng pamahalaan. Pinutol ang mga pangunahing serbisyo nito at literal na inalis ang pangalan nito sa mga opisyal na mapa at road signs upang maiwasang mapuntahan ng mga taong walang alam sa panganib ng lugar. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang bayan ang naging pangunahing supplier ng crocidolite na mas kilala bilang blue asbestos, isa sa mga pinakamapanganib na uri ng asbestos. Hindi alam ng maraming minero na ang kanilang nilalanghap ay mga microscopic fiber na maaaring pumasok sa baga. Napakarami ng asbestos waste na maging ang mga autoridad ay ginamit ito sa mga kalsada, sa pagtatakip ng mga playground ng paaralan at maging sa mga sandbox na paglalaruan ng mga bata. Pagkalipas ng ilang dekada, sumiklab ang isang malagim na epidemya ng mesothelioma at iba pang sakit na may kaugnayan sa asbestos na nakaapekto sa libu-libong dating residente at manggagawa. Hanggang ngayon, nananatili sa kapaligiran ng ghost town ang mga microscopic asbestos fiber. Maaari itong maistorbo at kumalat sa hangin, kung saan maaari itong malanghap at magdulot ng malubhang sakit sa baga. Sa halip na subukang linisin at tuluyang ibalik ang lugar, mas pinili ng estado na isara ito at halos burahin na lamang sa mga mapa. Number 6. Ogoniland. Bumalik tayo sa puso ng Africa, sa mayamang rehiyon ng Southern Nigeria. Dito matatagpuan ang marupok na ecosystem ng Niger River Delta na dating tahanan ng masaganang komunidad ng mga lokal na magsasaka at mangingisda. Ngayon, ang dating luntiang bakawan ay naging tigang at halos walang buhay na latian na nababalutan ng makapal na langis at hydrocarbon. Sa nakalipas na kalahating siglo, nagmina at nagproseso ng langis dito ang mga kumpanyang mula sa kanluran habang paulit-ulit na napabayaan ng pangunahing maintenance ng kanilang mga pipeline. Libu-libong oil spill ang unti-unting sumira sa lupa. Nang mapayapang magprotesta ang mga lokal na leader, hinarap sila ng rehimen ng militar ng Nigeria na sinasabing may matibay na suporta mula sa mga interes ng industriya ng langis. Ilan sa mga community leader ang pinatay upang tuluyang patahimikin ang kanilang mga boses. Dahil dito, patuloy na nalason ang buong delta. Ang tubig mula sa mga lokal na balon ay nakitaan ng benzene at iba pang mapanganib na kemikal na maaaring magdulot ng kanser, at sa ilang lugar ay lumampas ng daan-daang beses sa itinuturing na ligtas na antas. Ang hangin ay palaging amoy gasolina, habang ang lupa ay unti-unting naging baog, at ang pinakamasakit na bahagi ay ito. Ang pinakamahirap na residente ay halos walang ibang pagpipilian kundi ang manatili at subukang mabuhay sa ganitong kapaligiran. Kahit ang delta ng isa sa pinakamahalagang ilog sa Africa ay hindi nakaligtas sa pagiging sakripisyo para sa interes ng malalaking korporasyon. Number 5. The Red Zone.
Ngayon naman, magtungo tayo sa Northwest Europe. Dito matatagpuan ang isang malawak na kagubatan na halos kasing laki ng Paris, na mahigpit na isinara at binabantayan ng Estado. Sa likod ng barbed wire at makapal na mga halaman ay nagtatago ang isang sugat mula sa nakaraan na hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang naghihilom. Noong pinakamadugong labanan ng First World War, kabilang na ang Battle of Verdun, milyon-milyong artillery shell at nakalalasong gas ang pinakawalan sa lugar. Ang walang tigil na pambobomba ay nag-iwan ng napakaraming labi ng tao, lead, arsenic, at mga labi ng nakamamatay na mustard gas sa lupa. May mga lugar na halos tuluyang nabura sa mapa, pati ang dating mga estruktura at natural na anyo ng lupain. Pagkatapos ng digmaan, idineklarang lubhang wasak ng French government ang lugar at ipinagbawal ang anumang pagtatayo ng mga komunidad o pagsasaka rito. Tinatayang milyon-milyong unexploded explosives ang nananatiling nakabaon sa lupa, habang ang mga mapanganib na kemikal ay patuloy na tumatagos sa mamasa-masang lupa. Sa kabila ng pagiging isang maunlad na bansa ng France at pagkakaroon nito ng malalaking resources, napakalala ng kontaminasyon at dami ng mga pampasabog sa lugar, kaya mas pinili na lamang itong iwan at huwag ng tirhan. Number 4. Aral Sea. Ngayon, tutungo tayo sa malalawak at tuyong kapatagan ng Central Asia. Sa pagitan ng Kazakhstan at Uzbekistan, matatagpuan ang dating Aral Sea na minsan ay isa sa pinakamalalaking lawa sa buong planeta. Ngayon, halos wala nang natira rito kundi isang malawak na disyerto na may mga kalawangin at abandonadong barko. Nagsimula ang sakuna noong panahon ng Soviet Union. Upang palawakin ang produksyon ng cotton, inilihis ng Moscow ang mga ilog na dating nagbibigay ng tubig sa Aral Sea. Unti-unting lumiit ang lawa sa loob ng maraming dekada hanggang sa halos matuyo ang malaking bahagi nito. Ang dating malawak na anyong tubig ay napalitan ng isang disyertong puno ng mga residue ng pestisidyo at kemikal mula sa industriya ng agrikultura. Kapag malakas ang hangin, ang mga nakalalasong alikabok at asin ay kumakalat sa mga kalapit na komunidad na nagdudulot ng malubhang epekto sa kapaligiran at kalusugan. Ngunit may mas madilim pang lihim ang lugar na ito. Sa gitna ng dating Aral Sea ay may isang isla na tinatawag na Vozrozhdenia Island kung saan nagsagawa ang Soviet Union ng mga lihim na eksperimento gamit ang biological weapons. Dito pinag-aralan ang mga pathogen gaya ng anthrax at iba pang mapanganib na sakit. Matapos bumagsak ang Soviet Union, mabilis na umalis ang mga tauhan, iniwan ang mga lumang pasilidad at lalagyan na naglalaman ng mapanganib na biological material. Habang patuloy na natutuyo ang Aral Sea, tuluyang nagkaroon ng koneksyon ang dating isla sa mainland. Ang dating napakalawak na lawa na puno ng buhay ay naging isang malawak at mapanganib na disyerto. Number 3. Bikini Atoll. Ngayon magtungo tayo sa malawak na karagatan ng Oceania kung saan matatagpuan ang Marshall Islands, isang malaparaisong kapuluan na may mga coral island, palm tree at mapuputing buhangin. Sa unang tingin, parang perpektong lugar ito para sa isang luxury travel brochure, pero sa likod ng magandang tanawin ay nagtatago ang isang nakamamatay na kasaysayan. Pagkatapos ng World War II, napasa ilalim sa kontrol ng United States ang mga isla at sa pilitang inilikas ang mga residente ng Bikini Atoll upang gawing nuclear testing site ang kanilang tahanan. Sa loob ng 12 taon, 23 nuclear weapon ang pinasabog dito. Kabilang dito ang napakalakas na Castle Bravo, isang thermonuclear explosion na mas malakas kaysa sa inaasahan at nagpakalat ng radioactive fallout sa napakalawak na lugar. Ngayon, nananatili pa ring problema ang radiation sa ecosystem ng Bikini Atoll. Ang pagkain ng mga lokal na produkto gaya ng coconuts at crabs ay maaring maglantad sa katawan sa radioactive isotopes, kabilang ang cesium at strontium. Patuloy na sinusubukan ng kalikasan na makabangon mula sa pagkawasak. Ngunit ang Bikini Atoll ay nananatiling isang lugar kung saan ang epekto ng mga nuclear test ay maaaring maramdaman sa loob ng maraming henerasyon. Isang dating paraiso ang ginawang nuclear testing ground at ang pinsala ay maaaring manatili sa loob ng maraming siglo. Number 2. Red Forest of Chernobyl. Bumalik tayo sa Eastern Europe, sa hilagang bahagi ng Ukraine kung saan naganap ang isa sa pinakakilalang nuclear disaster sa kasaysayan ng mundo. Ilang kilometro lamang mula sa Chernobyl Nuclear Power Plant, tinamaan ng napakatinding radiation ang makapal na pine forest sa paligid. Sobrang lakas ng radiation na maraming puno ang namatay halos agad. Unti-unting nagbago ang kulay ng buong kagubatan, naging mapula at kakaiba ang itsura nito. Dahil dito, nakilala ang lugar bilang Red Forest.
Dahil sa napakataas na antas ng radiation, nagsagawa ang Soviet government ng isang desperadong operasyon upang alisin ang mga apektadong puno. Gamit ang mga bulldozer at armored vehicle, winasak at hinukay ang malaking bahagi ng kagubatan. Pagkatapos ay ibinaon ang mga puno sa malalim na hukay. Sa proseso, nabuo ang isang napakalaking imbakan ng radioactive waste sa ilalim ng lupa na nag-iwan ng pangmatagalang kontaminasyon sa kapaligiran. Ngayon, may mga bagong halamang muling tumutubo sa dating atomic graveyard. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay ligtas na ang lugar. Isa sa pinakamalaking panganib ay ang wildfire. Kapag nagkaroon ng malaking sunog sa kagubatan, maaring muling kumalat sa hangin ang radioactive material na nakulong sa mga halaman at lupa. At maaari nitong dalhin ang mapanganib na contamination sa malalayong bahagi ng Europe. Number 1. Semipalatinsk Test Site. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa malawak at mabagsik na steppe ng Kazakhstan. Kung ang Chernobyl ay isang trahedyang dulot ng isang nuclear accident, ibang kwento naman ang nangyari sa 18,000 square kilometers na lupain ng Semipalatinsk. Ang buong rehiyong ito ay sadyang isinakripisyo para sa nuclear weapons program ng Soviet Union. Hindi nila isinapuso ang epekto nito sa wildlife, kalikasan, o maging sa mga nomadic people na matagal nang umaasa sa lupaing ito. Noong 1949, sinimulan ng Soviet Union ang nuclear testing sa lugar. Sa paglipas ng mga dekada, 456 nuclear tests ang isinagawa dito bilang bahagi ng kanilang pagtatangka na manguna sa nuclear arms race. Hindi ganap na inilikas ng mga autoridad ang mga kalapit na komunidad. Sa halip, may mga residente at nomadic people na inutusang manatili sa kanilang mga lugar habang isinasagawa ang malalaking nuclear explosions. Layunin ng ilan sa mga eksperimento na pag-aralan ang epekto ng radioactive fallout sa katawan ng tao. Matapos ang ilang dekada ng sapilitang katahimikan, nanatiling kontaminado ng radioactive material ang malawak na bahagi ng steppe. Ang plutonium at iba pang radioactive elements ay kumalat sa lupa at kapaligiran. Maraming residente ang nakaranas ng malubhang problema sa kalusugan na iniugnay sa matagal na exposure sa radiation, kabilang ang mataas na insidente ng ilang uri ng cancer, genetic effects, at congenital abnormalities. Isa itong napakalawak na lupain na sadyang isinakripisyo para sa nuclear arms race, at ang mga epekto ng desisyong iyon ay nararamdaman pa rin hanggang ngayon.